Magandang umaga sa lahat. Samahan po natin sa ating mga panalangin ang mga naghahandog ng misa ngayong umagang ito. Misang pasasalamat ni King and Debbie Magpantay and family para sa nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, Avelina Aguirre, Delia Almero, Pedro Eddie Reyes, para sa natatanging kahilingan ni Rain Jazril Binay, Marilena Luna, para sa katahimikan ng mga namayapang kaluluwa, Enrique, Dominica, Anselmo, Antonio, Perlita Agnes, Alvarito, Awita, Enrico, Ambrosio and Modesta, care of Alicia Matanggihan, William, Jose, Felahia, Josefa, Pastor, Bernardino and Maria Nieves, care of Zenaida Vergara, Rogelio, Joel, Florentino, Egnidio and Celestina, care of Hermina Vergara, Marianelli, Rodolfo and Elizabeth, care of Katimbang family, Armando, care of Janice Vergara, Elizabeth, Marianelli and Augusto, care of Katimbang family, Ninoy, care of Lourdes Virey, Marcela, care of Tibayan and Jayagan family, Fidela, care of Bullet Contreras and siblings, Abdon and Mercedes, care of Maming Haplos, Romulo, care of Marilu de Vega, Enigo, care of Zoraida de Mawala, Marivic, care of Elena Alcos. Magsitayo po ang lahat para sa panalangin sa mahal na Berhen ng Immaculada Concepcion. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O mahal na Berhen ng Immaculada Concepcion, taglay mo ang grasya ng Panginoon sa simula pa lamang ng kalinis-linisang paglilihis sa iyo. Dakila ang karangalang ito na ipinagkaloob sa iyo ng Ama upang maging marapat na ina ng aming Panginoong Hesukristo at kabanal-banalang esposa ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan mo ay buong puso naming iniaalay kay Jesus ang aming sarili. Mga panalangin, mga gawain, tuwa at mga tiisin sa araw-araw naming pamumuhay ng buo naming puso at kaluluwa. Tulungan mo kami, o Inang kalinis-linisan, na manatiling buhay sa grasya ng Panginoon. Matularan nawa namin ang iyong kalinisan at kabanalan sa ikararangal ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
Sa lahat po ng mga nasa kanilang tahanan at taimtim na nakikiisa sa ating misa dito sa Mataas na Kahoy, at sa inyong lahat na pagkatapos ng malakas na bagyo ay nakikiisa ngayon sa ating misa face to face. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Pad. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Minamahal naming mga kapatid, kung meron mang maaaring makapagpahina ng ating pananampalataya, hindi ang sakit, hindi ang maraming problema, hindi ang malalaking sakuna katulad ng bagyo. Ang maaaring makapagpahina talaga ng ating pananampalataya ay walang iba kundi ang kasalanan. Upang tayo makadulog ngayon sa misang ito ng may maalab na pananampalataya, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Tumahimik tayong sandali, isipin natin ang kasalanan na ihihingi natin ng awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong lahat ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. O Diyos, Ama naming makapangyarihan, hindi mo ipinahihintulot kailanman na makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan sa iyong sambayanang nakatayo kay Apostol Pedro na batong matibay. Tugunin mo po ang panalangin ni Papa San Leon at ipagkaloob mong sa paninindigan ng iyong sambayanan sa katotohanan, ito ay mapatibay sa patuloy na pagkakamit ng kapayapaan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ng karunungan. Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan, mataimtim ninyong isipin ang Panginoon, at taos-pusong hanapin siya. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa Kanya, magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa Kanya ng lubos. Ang mga baluktot ang isipan ay di makalalapit sa Diyos. Ang sino mang baliw na mga hasubukin siya ay bibiguin ng Kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ang tunay na nagpapakabanal ay umiiwas sa mga manlilinlang. Lumalayo siya sa lahat na nagpapahayag ng kahibangan. At di niya matitiis ang anumang pangaapi o paghamak sa katarungan. Ang karunungan ay diwang magaan ang loob sa lahat.
ngunit hindi niya mapapayagang lapastanganin ang Diyos, sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan, at nadirinig niya ang bawat salita natin. Ang diwa ng Panginoon ay laganap sa buong sanlibutan, at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay. Kaya alam niya ang bawat katagang namumutawi sa labi ng bawat nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihin. Alam mo ng lahat iyon, lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan, sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay, di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa Sheol ay naroon ka, kung doon ako manganganlong. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas sa pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Poon ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pakinggan natin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-iingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ang Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos,
masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat, at tatalima ito sa inyo. Ito, mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Minamahal na mga kapatid, sang-ayon sa kalendaryong pangliturhiya ng simbahan, ngayon ay ating ipinagdiriwang ang kapiestahan ni Papa Leon Magno, Pope Leo the Great. Si Pope Leo the Great, siya ay isa sa 4 na tumanggap ng titulong Magno, Great. Sa hanay ng mga santo, 4 ho lamang ang may ganyan titulo. Si Pope Gregory the Great, si Saint Albert the Great, at si Saint Basil the Great. Ngayon nga ho ay si Pope Leo the Great. Si Papa San Leon, ito ay sinilang sa Italia. Ang hindi malilimutan sa kanya ay yung ipinagtanggol niya yung 2 kalikasan ng ating Panginoong Hesus, the 2 natures of Christ, na noon naman pinalalaganap ng heretikong si Eutyches na may isang kalikasan lamang ang Panginoon, Jesus, one nature, only divine nature. Ipinaglaban ng Papa Leon the 2 natures of Christ, the human and the divine nature of Christ. Ang isa pang hindi malilimutan sa kanya ay nung panahong iyon, usong-uso ang mga bandalismo at gusto ni Attila sunugin ang buong Roma. Anong ginawa ni Papa Leon? Hinarap niya ito ng buong tapang. Kaya hindi natuloy yung balak ni Attila na sunugin ang buong Roma. Pagkat na sinasabi ni Attila, habang nakaharap sa kanya ang Papa Leon, ay nasa likod ni Papa Leon ang 2 Papa, si San Pedro, at saka yung isa pa, merong nasa likod ng Papa Leon. Kaya hindi natuloy, dali-daling tumakas. Yun ang hindi malilimutan sa kanya. Kaya siya rin ang nagtatag ng panibagong mga piyesta, katulad ng kapiesta ng Chair of Peter, the primacy of Peter. Yon ang mga hindi malilimutan sa kanya. Ngayon naman, sa ating mabuting balita, 3 ang binabanggit. Kung inyong napansin, ang una ay ang pagbibigay ng iskandalo. Ikalawa ay ang tungkol sa pagpapatawad. Ikatlo ay ang tungkol sa pananalig. Magkakaiba pero magkakaugnay. Ano ang sabi ng mabuting balita? Hindi mawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala. Ano-ano ba ang mga sanhi ng pagkakasala? The world, the flesh, and the devil. Yan ho ang pinanggagalingan ng pagkakasala. Hindi yan mawawala kailanman. Sabi ng Panginoon, pinanggagalingan ng kasalanan. Ang mundo, the influence of the world, yung ating
hilig ng laman, at ang panunukso ng demonyo. Pero sabi ng Panginoon, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Ang binabanggit ho dito yung iskandalo. Pag ikaw, dahilan sa iyong ginagawa, nakaka-iskandalo ka sa iba, at dahilan dito'y sila'y nagkakasala rin. Yan ang ibig sabihin ng causing scandal. Napakabigat ho ng kasalanan ito. Bakit napakabigat? Depende ho sa bigat ng kasalanan eh. Malalaman mong mabigat ang kasalanan, depende sa parusa. Ano ang parusang ipinapataw sa mga nakakapagbigay ng iskandalo? Nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Yun. Bibitingan ng gilingang bato sa liig at itatapon sa dagat. Napakabigat hong parusa ito. Baka mas mabigat pa ito kaysa ipako sa krus. Sapagkat pag ikaw ay binitinan ng gilingang bato at itinapon sa dagat, hindi mo na marirecover ang katawan mo. Samantalang pag ipinako ka sa krus, pwede pang kunin ng iyong bangkay at ilibing ka ng mahusay. Napakabigat ho nito, isa sa pinakamabigat na parusa ay ikaw ay bitinan ng gilingang bato at itapon sa dagat. At itong parusang ito ay ipinapataw sa mga nakakapagbigay ng iskandalo. Kapag tayo nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba dahilan sa ating ginagawa masama, yun ho ang iskandalo. Kaya ho merong mga magulang, pag nag-aaway, ayaw ipapakita sa mga anak. Papupuntahin muna sa kwarto ang bata o kaya naman sila ang pupunta sa kwarto at sila ang mag-aaway para huwag maiskandalo ang mga bata. Napakabigat ho ng kasalanan ng makapagbigay ng iskandalo sapagkat kapag tayo nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba, we play the role of the devil. Para tayong demonyo. Diba ang demonyo ay gusto kay magkasala na magkasala. Hindi ka titigilan ng tukso. When we give scandal, we play the role of the devil. Yung papel na ginagampanan ng demonyo ay tayo ang gumagawa eh. Kaya humabigat. Iiwasan natin ang tayo makapagbigay ng iskandalo, maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ikalawa, sinasabi ng mabuting balita, kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo, at kung magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo, makapito ring lumapit sa iyo at magsabing nagsisisi ako, patawarin mo. Tungkol naman ito sa pagpapatawad. Mahirap ho ang magpatawad. Di ho ba? Sino sa inyo ang nadadali ang magpatawad? Napakahirap ho ang magpatawad. Sapagat ang pagpapatawad, it is both a decision and at the same time, it is a process. It is a decision. We have to decide to forgive. And at the same time, it is a process, kaya mahirap. Kung minsan, nakapag-desisyon ka na magpatawad, but the decision, you have decided to forgive, pero yung emosyon mo na nasaktan, it lags behind. Naiiwan, nakapagpatawad ka na, pero dahilan sa sakit na ginawa sa iyo,
parang mahirap ay naiiwan eh. Kaya mahirap magpatawad. It is a process. Hindi minamadali. Hindi mo pwedeng madaliin. Hindi pwedeng sabihin ng sino man, forgive and forget. Kahit pare, hindi pwedeng sabihin niya, forgive and forget. Pwede mo sabihin sa nagsabi sa iyo ng forgive and forget, madaling sabihin sa iyo, hindi naman ikaw ang ginawa ng masama, hindi naman ikaw ang nasaktan eh. Pwedeng forgive, decide to forgive, pero yung to forget ay bahala na ang panahon. Proseso yan eh. Kaya mahirap ang magpatawad. Pero pag tayo nagpapatawad, we are playing the role of God. Yung pagbibigay ng iskandalo, you are playing the role of the devil. Pero pag tayo nagpatawad, we are playing the role of God. Sapagkat ang pagpapatawad yan ay gawaing makadiyos at yan ay gawain ng Diyos. Sabi nga, to forgive, to err is human, to forgive is divine. Ang magpatawad ay gawaing makadiyos. When we forgive, we become divinized. Kaya sinasabi sa atin ay tayo ay magpatawad. We are playing the role of God whenever we forgive. At sa katapusan, ano ang sinasabi sa atin? Tungkol sa pananalig, sabi ng mga alagad, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Pananalig. Ano ang kaugnayan nito sa dalawa? Nauna, sa pagbibigay ng iskandalo at sa pagpapatawad. Mas madali tayong makakaiwas sa pagbibigay ng iskandalo at mas madali tayong makakapagpatawad kung maalab ang ating pananalig sa Diyos. Yan ating pananalig. Sasabihin natin, alang-alang sa Diyos, patatawarin kita. Yun ho ang kaugnayan ng tatlo. Pananalig. Dalawang beses lamang humingi ang mga alagad na dagdagan ang kanilang pananalig sa Diyos. Kung mababasa natin ang banal na kasulatan, ano yung unang beses? Noong meron silang hindi mapagaling na inaalihan ng demonyo. Hindi nila mapagaling. Sabi nila, bakit nung hindi namin napagaling yan? Dahil lang sa kakulangan ng kanilang pananalig. Kaya sabi ng mga alagad, dagdagan po ninyo ang aming pananalig. Ang ikalawang beses na humingi ang mga alagad na dagdagan ang kanilang pananalig, nung sabihin ni Jesus, makailang beses kayong magpapatawad? Makapitong beses ba? Sabi ni Jesus, hindi lang makapitong beses, makapitumpung-pito pa nito. Unlimited ang pagpapatawad. Nung sabihin ni Jesus yun, sinabi ng mga alagad, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Nung sabihin ng Panginoon na ang pagpapatawad ay unlimited, padalawang beses na humingi, dagdagan ang pananalig. Tandaan natin, iwasan natin ang tayo makapagbigay ng iskandalo, maging sanhi ng pagkakasala. We are playing the role of the devil. Ikalawa, sikapin natin tayo laging makapagpatawad. Pag tayo nagpapatawad, we are playing the role of God. Sa patatlo, sikapin nating mapanatiling maalab ang ating pananalig, pananampalataya, para sa gayon, mas madali nating maiiwasan ang makapagbigay ng iskandalo at ang tayo ay mas madali tayong
makakapagpatawad. Magsitayo tayo. Itinuturo ng ating gurong si Jesus ang kahulugan ng pagiging alagad ay radikal sa pagtanggi sa kasamaan. Iniaalay natin ang ating mga panalangin ngayon nang may pagpapasyang magsakripisyo upang sundan ang Panginoon. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magwagi sa kanyang pagpupunyaging labanan ang kasamaan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita at kumilos laban sa kasamaang sumisira sa ating lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinaging manhid na ng kasalanan naway hipuin ng Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbago ng pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway palakasin sa kanilang dinaranas na pagsubok at maialay nila ang kanilang paghihirap para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao naway akayin sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O Diyos, Ama naming mapagmahal, ipinahintulot mong kami makapanalangin ng taimtim, kaya't ang may pagtitiwala naming hinihiling, lalo na ang biyayang makaiwas sa makapagbigay ng iskandalo, ang biyayang makapagpatawad, at ang biyaya ng pananampalataya at pananalig ay aming makamit. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Papuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyo kong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay, mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito, para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Papuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyo kong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay, mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin tayong lahat upang ang pag-aalay nating ito ay maging kalugod-lugod sa ating Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. O Diyos, Ama naming lumikha, ngayong ang mga alay ay narito't nakahanda, ang iyong sambayanan ay silayan mo ng iyong awa upang ang iyong kawan ay umunlad sa lahat ng pook at ang mga tagapangasiwang iyong itinataguyod ay makapagpasalamat
para sambahin ang ngalan mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Leon ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa pananungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy pa rin magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya naman, Ama, kaisa ng mga anghel, lahat kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siya nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. O Diyos, Ama naming banal, kayo po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng inyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na tinapay at alak na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Kristong iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa na mga apostol, ni San Papa Leon Magno at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Purihin natin ang ating Amang nasa langit, kasama ng ating pagpupuri sa Ama. Ihanda na rin ang ating sarili sa pagtanggap naman kay Jesus sa banal na komunyon. Bilang pagpupuri natin sa Ama at paghahanda sa pagtanggap kay Jesus sa sakramento ng pag-ibig, dasalin natin ang taimtim, ang panalangin itinuro niya sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin, Panginoon, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw. Patawarin kami sa kasalanan. Ilayo naman kami at iligtas sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagdating ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Lahat tayo magbatian at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang nagsisikap, makapagbigay ng iskandalo. Mapapalad din ang marunong magpatawad. Manalig ngayon sa presensya ni Kristo sa anyong alak at tinapay at tumugon sa paanyayang siya'y tanggapin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. O Diyos, Ama naming mapagmahal, ngayong naidulot na ang banal na pakikinabang sa iyong sambayanan, hinihiling naming ito ay malugod mong pamahalaan upang sa patnubay ng iyong pangangasiwang makapangyarihan, makamtan nito ang ibayong kalayaan at mapanghawakan nito ang pananampalatayang hindi mahahati kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Dito natatapos ang ating pagdiriwang. Sisikapin natin ngayon isabuhay si Jesus at yung mga aral na ating tinanggap. Salamat sa Diyos.